Sa iba pang balita, tuwing Biyernes po ay di lang mga deboto kundi pati mga tindera dagsa sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. Kakarampot man daw ang kita sa kanilang hanap buhay, na iraraos naman daw lalo't sila rin ang magkakaramay. Kilalanin po natin ang ilan sa kanila sa balitang hatid ni Mav Gonzales. Sa labas ng simbahan ng Itim na Nazareno, inabutan naming magkasamang nagsisinsi ng sampagita sina Kim Brian at Nanay Milagrosa. Hindi nakakalakad si Kim, habang di na naididilat ni Nanay Milagrosa ang isa niyang mata. Yung nagbubuntis pa kasi yung mama ko, pinapalaglag po niya ako. Patos ito na kinalabasan ko, polio. Wala na po akong pamilya. Broken family na po kami. Ngayon lang po ako, nagsusumikap lang po ako mag-isa para maiahon ko lang yung sarili ko sa kahirapan. Dito sa Quiapo Church niya na nakilala si Nanay Milagrosa na ngayon itinuturing niya ng pamilya. Sila po. Tinutulungan po nila ako minsan pa, tapos pag wala akong paninda, sila yung po nagbibigay sa akin ng paninda para lang meron lang po akong panggasto sa sarili ko. Si Nanay Milagrosa naman, bagamat 70 anyos na, wala pa ring tigil sa pagkayod. Sa simbahan na nga raw siya natutulog dahil malayo ang bahay niya. Gusto ko sa labas. Sa bahay, anong gagawin mo sa bahay? Hindi ka naman kumikita. Hindi mo ba kayo nahihirapan na 70 na kayo, dito pa kayo natutulog sa simbahan? Yung nga 80, nagtitinda pa rin eh. Kayo hanggang 80? Magtinda pa rin ako. 3 dekada na ring nagtitinda sa Quiapo si Che. Sa tagal ng pamamalagi niya rito, naging deboto na rin daw siya ng Itim na Nazareno. Nagtinda kami nung araw ng mga kakanin. Tapos tinuruan ako magtinda ng sampagita. Yun, natuto ko. Ito na binubuhay ko sa pamilya ko. Nagsikap para magkaroon ng konti. Tapos yung mga anak ko, awa ng Diyos, gumaling din sa mga karamdaman nila dati. Iba't iba man ang pinanggalingan at patutunguhan. Lahat sila nagtagpo-tagpo rito sa Quiapo. At higit pa sa milagro ng kagalingan o kasaganahan, ipinagpapasalamat daw nila sa Diyos ang mga karamay sa buhay na dito nila natagpuan. Mav Gonzales, GMA News.